pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Nagiging source of fake news na po or disinformation ng ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas. This is our commitment to the President and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Okay, so ayan po ang ating mga maiinit na topic ngayon, no, sa ating vlog. At itong una nating pag-uusapan ay ito ngang si Claire Castro, itong attack dog ng Malacanang, ay pumalag siya dito sa sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po doon sa Castro, di ba? No, hindi raw maganda para sa isang vice presidente na nagpapakalat ng fake news. Si VP Sara pa ngayon ang sinabihan niyang nagpapakalat ng fake news. I-react natin yan mamaya, ha. Ipapakita natin itong balita na ito at ipapaliwanag ko sa inyo bakit sobrang sablay itong pagkakaunawa ni Claire Castro dito sa sinabi ni VP Sara. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong si Claire Castro pa rin, no? Ito ipatungkol sa issue ni Senator Bato de la Rosa na meron raw na i-share itong si Bato de la Rosa na isang AI na video ng mga kabataan na ayan nga, it is an AI na sabi ni Claire Castro, hindi ito dapat i-share ng mga government officials. Okay? Which is mali si Castro dito. Okay? Hindi ibig sabihin AI yan ay hindi na natin dapat i-share. Kasi kung maganda naman ang thought o yung mensahe ng isang AI generated na video, walang problema doon. At nagko-komentaryo na rin si VP Sara patungkol dyan. Okay? So mamaya i-explain natin yung iyake na Castro na yan, bakit sobrang sablay ang kanyang pagtingin dito na mali raw itong si Bato de la Rosa na nagsishare ng mga AI videos. Okay? Mamaya i-explain natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong press conference ni Senator Chis Escudero, kasi laman ito ngayon sa balita itong si Chis Escudero at binabatikos ngayon, no, ng mga grupo, mga different kinds of groups bumabatikos ngayon kay Chis Escudero dahil sa nangyaring pag-remand ng articles of impeachments sa House of Representatives, no? Kung maalala natin. Ngayon, si Chis Escudero ngayon ang kanilang binabanatan kasi syempre siya yung Senate President, 'di ba? Kasi sabi dito, di paglahok sa impeachment trial, desisyon ng Senator Judge ayon kay SP Escudero. So nagsalita na po si Senate President Escudero at himay-himayin natin ang kanyang mga explanation patungkol dito. Okay? Mamaya. At heto, si General Torre na ngayon ay Chief PNP ay nagpakitang gilas na naman. Heto. Itong paborito nyong police, no, na ngayon ay Chief PNP na, ay 8 raw, 8 sa mga hepe ng PNP sinibak ni Torre dahil bigong ipatupad ang 5-minute response time. Okay, so sari-saring mga reaksyon. May nagsabi na good job Torre, ha, kasi talagang itong 5-minute response mo ay talagang pinuporsige mo, no? Makikita mo talaga na merong will, no? May will talaga na gawin. Okay? Tama 'yun. Pero meron rin mga iilan sa mga netizen, mga
taong bayan nagsasabi na yung 5-minute response mo, Tore, ay it's far away from the reality. No? Kumbaga, ibig sabihin nila ay parang imposible yun, no? Especially if malayo nung lugar o kung medyo traffic, hindi ito applicable. Okay? At ayun na nga, meron ng mga hepe na nasisibak dahil hindi ito nagagampanan itong 5-minute response. Okay? So yan po ang ipapakita natin yung balita na yan at ire-react natin. Ano rin tayo, gagawa rin ako ng opinion patungkol dyan kung tama o mali itong ginawa ni Tore. Okay? So yun po ang mga itatalakay natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like at saka share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones ma-notify kapag meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at higit sa lahat kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman kaagad ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba tayong lahat? Ayan, nasa sasakyan na naman tayo nag-vlog ngayon, no? Kasi it's far away from my studio, okay? Kasi kapag nandito ako sa sasakyan, naghahatid kasi ako ng mga sa trabaho natin may hinahatid ako at ito lang yung chance na makapag-vlog tayo kasi meron akong hinihintay pero for the meantime na hindi pa dumarating, at least we are productive na dito tayo sa sasakyan na nagva-vlog. Okay? So unahin muna natin itong kay Cheese Escudero. Okay? Patungkol po dito, may kinaugnayan pa rin ito sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito, panoorin natin itong balita na ito. Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Hindi pakikinggan ng impeachment court ang sinumang bias. Ito ang sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng mga panawagan o kahilingan na pabor o kontra sa impeachment o kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mambabatas, dati na itong nangyari sa ibang impeachment case. Partikular na sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan hiniling ng defense panel na mag-inhibit si Senator Judge Franklin Drilon. Ito ay dahil sinabi umano na masyadong anti-Corona ang posisyon ng dating senador noong panahon ng paglilitis ng former Chief Justice. Ngunit ang desisyon anya ng impeachment court doon ay hindi pwedeng pagbotohan o pag-usapan sa impeachment court. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Ayon pa kay Senate President Escudero, batay na rin sa impeachment case ni former Chief Justice Corona, pag nag-inhibit ang isang senador, maaari lang itong matanggal sa bilang ng 24 na impeachment judges kapag tinanggal siya bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi maaring mag-inhibit na lamang basta sa impeachment trial ang senator judges na pabor sa kanya. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain
ang pamilyang Duterte. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, dapat ibigay ang benefit of the doubt sa mga senator judge na gagawin nila ang trabaho nila ng patas alinsunod sa kanilang sinumpaan. Asher Cadapan Jr. Okay, so pag-usapan natin ito. Kasi po, ito yung actually ito yung laman ng topic ngayon sa social media. Meron silang tinatawag na inhibit. Ano bang ibig sabihin ng i-inhibit? Kasi itong mga senators natin, sila ay senator judges. Anong ibig sabihin? Sila ay magja-judge kung dapat bang i-impeach si BP Sara o hindi i-impeach si BP Sara. So syempre, ang inhibit po, ang ibig sabihin noon, meron pong mga kalaban ni VP Sara na gusto silang merong i-inhibit na mga senator judges. Kagaya ni Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, Robin Padilla, at sino pa ba? Yung mga kaalyado ni ni VP Sara, Bongo, Bato, Robin Padilla, sino pa ba? Ang mga very obvious na maka-Duterte, gusto nilang tanggalin. That is the meaning of inhibit, no? Na hindi sila kasali sa judging. Okay? Na i-impeach o hindi i-impeach. Kasali sila doon. Yan ang panawagan ng mga kalaban ni VP Sara. So, correct ito kapag, sabi ni VP Sara kung gusto nyong i-inhibit natin itong mga judges na pabor kay VP Sara, we might as well i-inhibit rin natin yung mga against ni VP Sara na very obvious. Sino itong mga obvious na mga judges na ito? Like Riza Hontiveros. Sa simulat sa poll, nung pinanganak itong si Hontiveros, anti-Duterte na ito eh. Diba? Si Coco Pimentel, sino pa? Ang dami niyan. Meron ring mga against, no, kay VP Sara na gustong ma-impeach itong si VP Sara. So kung i-inhibit ninyo ang mga pabor kay VP Sara, i-inhibit rin natin yung mga against kay VP Sara. Yun ang ibig sabihin ni VP Sara, because that will be unfair kung if we will be talking about inhibition. Kasi ito, ganito yan. Ito na lang kasi ang tangi nilang paraan para ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? Kasi alam nila, kulelat sila sa numbers. Sa remand pa lang, no, na nangyari na ni-return ang articles of impeachment, kitang-kita natin doon. We have already an idea na 18 yung pumabor kay VP Sara at 5 yung hindi pabor kay VP Sara. Wag na tayong magbulaan kung sasabihin na remand pa lang yun eh, hindi naman yun impeachment. Yes. Pero obvious yun na 18-5. Di ba? So, ang tanging paraan nitong mga kalaban ni VP Sara ay tanggalin itong mga sa tingin nila ay papabor kay VP Sara. So, that's kung kung pag-uusapan natin ang fairness, wala na sa fairness yan. Si VP Sara, sang-ayon siya, okay. If you want inhibition, sabi ni VP Sara, utusan ko si Senator Amy, si Robin Padilla. Si Senator Amy pala yung isa, no? Kasi 4. Uutusan niya si Senator Amy, si Robin Padilla, Bongo at Bato na wag kayong maging senator judge kasi papabor kayo sa akin. Siya mismo ang mangunguna dyan, mag-inhibit si VP Sara. Pero, i-inhibit rin natin yung mga against sa akin like Hontiveros, Coco Pimentel, si Grace Po, Win Gatchalian. Maka-obvious yun maka-Marcos yun di ba? Para patas tayong lahat. Di ba? So, tama yung sinabi ni VP Sara. So, ibig sabihin ni kay Cheese Escudero naman, ang opinion ni Cheese Escudero is nasa senator judge na yan. Hindi po pwede na ang Senado basta-basta na lang na mag-file sila ng motion na ay ikaw Bongo, pag didebatehan natin, natanggalin natin si Bongo,
pagdidibatihan natin, natanggalin natin si Bato, mag-votation tayo. Hindi yan pwede. Kusang loob na lang yan. Like for example, kung si Riza, like si Senator Aimee o si Robin Padilla, sasabihin nila na ayaw naming maging senator judge kasi bias na kami kay VP Sara. Pwede yun. Okay? Sa kalooban nila. O, yun ang explanation ayon kay Senate President Chis Escudero. Ang reaction ko dito, ganito. Wag na tayong magbulahan. Na-file itong impeachment complaint na ito kasi dahil sa pamumulitika. At the end of the day, ang impeachment complaint na ito, whether it will be impeached or not or hindi ito ma-impeach, pamumulitika pa rin ang votation dito. Wag na tayong magbulahan. It's a numbers game. Yun ang totoo. Kahit ipakita nyo pa yung ebidensya dyan na si VP Sara ay nangungurakot sa di ba? Wala. Kaya nga sabi ni VP Sara gusto niya bloodbath kasi she is confident na maipakita niya ang kanyang performance sa impeachment hearing na malinis siya. Okay? So, kayo nang humusga dyan, ha? Yun ang explanation dyan. Ngayon, pag-usapan natin itong kay Claire Castro. Okay? Na sabi ni Claire Castro, ang ating Vice President raw, fake news. Hindi raw maganda na ang isang Vice President nagpapakalat ng fake news. Ito yan ang ano niya, ha. Sige, panoorin muna natin para alam natin bakit nasabi niyang nagpapakalat ng fake news itong Vice President natin. Sinagot naman ng Malacanang ang mga payag ni VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakalungkot na ang BICE ay nagpapakalat ng fake news. Sabi ng BICE, magpinsan sina Yusek Castro at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pero una nang pinaliwanag ni Yusek Castro na pareho lang sila ng apelido ng kongresista at hindi sila magkaano-ano. Tungkol naman sa payag ng BICE na bigyan ng benefit of the doubt ang mga senador pagdating sa trabaho. Sabi ni Yusek Castro, makikita naman ng taong bayan kung sino-sino mga bias at mga nagtatrabaho. Nagiging source of fake news na po or disinformation ng ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Okay. Magko-komentaryo tayo doon. Unang-una, Claire Castro, sinabi mong nagpapakalat ng fake news si VP Sara, which is ang taong bayan sa tingin nila hindi naman. Ikaw lang ang nagsabi na si VP Sara nagpapakalat ng fake news. Alam nyo ba kung bakit? Niliteral mo kasi. Ano bang ibig sabihin ni VP Sara? Basta mga Castro. Whether kabag-anak kayo o hindi mo nag-gets ang point ni VP Sara. Basta Castro, ikaw, at itong si Franz Castro, wala nang magandang lumabas sa inyong mga bibig. Kundi, paninira lang ng paninira sa mga Duterte. Yan ang ibig niyang sabihin. Iniliteral mo hindi kami kamag-anak ni Franz Castro. Kaya nga, hindi kayo kamag-anak, pero talagang binadtrip ninyo ang apelyedong Castro. Diba? Ngayon, sasabihin mong kahit anong sabihin mo na nagpapakalat ng fake news si VP Sara, hindi maniniwala ang taong bayan. Kasi Claire Castro, tandaan mo, no? Kung pagdidibatihan ng taong bayan kung sino ang mas fake news sa inyong dalawa ni VP Sara, kakampi ang taong bayan kay VP Sara. Mas ikaw yung nagpapakalat ng fake news. Kasi halatang halata at kitang kita namin yung video na kinalat mo na sinabi mo na si Tatay Digong, si former President Duterte, ay gustong gawin ni former President Duterte na 7 pesos per kilo ang bigas, which is hindi mo naiintindihan, nag-conclude ka kaagad, hindi mo inulit ang video na ang sabi ni Tatay Digong at that time nung siya ay presidente, mababawasan ng 7 pesos.
hindi po niya gagawing 7 pesos. Mababawasan ang 7 pesos. Mababawasan ng 7 pesos. For example, if ang kilo ng bigas is 47 pesos, magiging 40 pesos per kilo na lang. Yan ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Pero ikaw, kinalat mo na sinabi ni Tatay Digong na gawin niyang 7 pesos per kilo. Kasi yan ang rebuttal mo sa 20 pesos per kilo ni Bongbong Marcos eh. Di ba? O, kasi hinihingi ng taong bayan. Uy, nasaan na yung 20 pesos per kilo mo? Bongbong Marcos. Di ba? O, ang rebuttal mo, ganito. Eh, si Duterte nga eh. Sabi niya, 7 pesos per kilo nga eh. Nagkamali ka doon. So, ikaw yung nagpapakalat ng fake news, hindi si VP Sara. Okay? Malinaw, Claire Castro? Ha? Kahit anong sabihin mo, Claire Castro, kahit siraan mo ng siraan araw-araw itong si VP Sara, hindi na maniniwala ang taong bayan sa inyo. Why? Because you already broke the trust of the taong bayan. Itong administrasyong Marcos, hindi na ito I'm sorry to tell you this, but ang taong bayan, Claire Castro, hindi na maniniwala sa administrasyong Marcos. 3 taon ang nagdaan. Binigyan nila si Marcos ng pagkakataon na mag-perform. Pero anong nangyari? Walang nagawa. Lahat ng mga ipinangako ng inyong amo na si Bongbong Marcos, wala. Hindi siya nagpe-perform. Yan ang tandaan mo, Claire Castro. Kahit araw-arawin mo pa si VP Sara na sasabihin mong, nakakahiya sa isang vice presidente na nagpapakalat ng fake news, hindi naman niniwala ang tao sa inyo. Okay? Yan ang tandaan mo, Claire Castro. Kasi sa simulat sa poll, no? Kahit naman hindi dapat pag-usapan ang tungkol kay ang patungkol sa mga Duterte, dinadivert nyo ang issue lagi sa mga Duterte. Because naiintindihan namin kayo, Claire Castro, na ikaw ay kinuha ng administrasyon para magdakdak dyan, para banatan ang mga Duterte. So, useless ka na nga eh. Ikaw ang dahilan na bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. Kung ako yung political expert, i-advise ko si Bongbong Marcos na tanggalin ka sa pwesto mo. Kasi kino-consider ka na ng taong bayan na useless. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, wala nang naniniwala sa inyo. Ang naniniwala na lang sa iyo, mga sarili nyong supporter, mga loyalista, sa totoo lang. Okay? So, dakdak ka ng dakdak dyan, kahit anong sabihin mo, Claire Castro, useless ka na. Yun lang po ang aking masasabi dyan, ha. Punta tayo dito sa pag-usapan natin itong patungkol dito sa kay Claire Castro pa rin, ha. Itong patungkol po sa AI. Okay? Sinabi ni Claire Castro, no, na sinabi ni Claire Castro na yung pag-share ng mga government official, kahit hindi man binanggit niya ang pangalan, pero ang tanong ng media patungkol kay Senator Bato meron kasing na-share na video itong si Senator Bato de la Rosa na AI, made of AI. Wala namang kasalanan si Senator Bato doon kung tutuusin. Alam niyo ba kung bakit? Shinare yun ni Senator Bato de la Rosa kasi Bato is sharing the thoughts of the video. Okay? Ano ang laman ng video? Iba kasi yung nagsishare ka ng AI video na fake news o kasinungalingan. Pero yung shinare ni Bato de la Rosa na made of AI ng mga kabataan na sinabi doon na hindi sila pabor sa impeachment trial ni VP Sara because it is politically motivated, which is true, tama yun. But there is nothing wrong na i-share mo iyon. Ma-AI man yun o hindi AI, siguro si Senator Bato de la Rosa hindi siya ganun kateki, no? Na-share niya, akala niya totoo yung mga bata talaga, mga kabataan. Kasi yung mga AI ngayon, no?
Wag nating baliwalain. Ang mga AI talaga ngayon parang totoo na. Pero kung yung mga expert talaga, AI talaga kasi makinis yung mukha AI talaga. Pero yung unang tingin mo, akala mo talaga totoo. So siguro naman ako baka may sinabi si Senator Bato, hindi ko lang alam, na sinabi siguro ni Bato, mismo mga kabataan nagsasabi na this is politically motivated. O siguro doon. Pero I would give Bato an excuse because akala niya hindi kung yun ang sinabi ni Bato, no? Pero ang thought sa video is nandun. Totoo na itong impeachment trial na ito, nagsimula ito sa pamumulitika. And this will end sa pamumulitika pa rin. Kaya nga hindi sila pabor because it's politically motivated. Ang thought ganun. Pero anong sinabi mo? Ito, panoorin natin. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa Sorry, Claire Castro but hindi yun fake news. Totoo yun. Hindi ibig sabihin AI yung nagpa-perform, fake news na kaagad. What if merong AI, merong AI na maggagawa ako ng AI, magandang babae, tapos sasabihin si Claire Castro ay isang PCO ng Malacanang. Fake news yun. Fake news yun kasi AI ang nagsabi? Hindi. Si Claire Castro ay nagdamit ng color pula kahapon nung siya. AI yung nagsabi. Fake news yun? Hindi. Kasi totoo. Walang problema sa paggamit ng mga AI. Kung correct naman yung thought o correct naman yung laman ng content. Okay? Hindi kagaya sa iyo, Hindi kagaya sa iyo, totoong tao, pero peke naman yung laman. Okay? Yung 7 pesos per kilo. Totoo ka nga, hindi ka nga AI, pero yung utak mo AI. Peke. Opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Hindi tama namang galing sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos na i-share ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media account ang isang video na umano'y isang artificial intelligence o AI generated. Sa nasabing video, mapapanood ang tatlong yan ang mga kabataan Ito yung video. Pati nga ako, akala ko nung una ay totoo ito na-vlog ko ito, pero sinabi ko sa vlog ko na I'm not so sure if AI ito o hindi ito AI. Ginanon ko, pero yung thought dito sa mga bata na sinabi, totoo, may point. Ang lalaki na nagsasabing tutol sila sa impeachment case ni VP Duterte. Giit ng Malacanang, dapat na maging responsable ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko, lalo na kung inihalal sila ng taong bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kailangan pang mag-sorry ni Senator Bato. Sa halip ay i-acknowledge na lamang nito na hindi tama at peke ang na-share nitong video. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon. Ito yung napapansin ko kay Claire Castro. Siya bilang PCO, nagpo-project kasi siya na parang perfect siya Si Bato, alam natin, tao lang yun 'di ba? Inakala siguro ni Bato yun na totoo, hindi AI. Pero ikaw, Claire Castro, pino-project mo yung sarili mo na perfect ka na talaga. 'Di ba? Na ang dami mo pa namang sablay na mga explanation diyan bilang PCO. So hindi pa rin pabor ang taong bayan sa iyo. 'Di ba? Yan ang si Bato kasi makikita mo totoong tao, totoong may emosyon. Pero ikaw, obviously, banat ka na ng banat sa mga Duterte kahit alam mo na
alam mo na hindi naman talaga ginawa ng mga Duterte, pero ikaw, banat ka lang ng banat. Kasi you are paid there para banatan ang mga Duterte. Huwag na tayong magbulahan, di ba? Oh. Dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Hindi ka na kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. Sa isang post kanina, sinabi... Hindi. Inggit ka lang kasi binoto sila ng taong bayan. Ikaw, dakdak ka ng dakdak dyan, pero ikaw yung dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos. O, yun ang katotohanan. Ni Senator De La Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na post. Sabi ni Para sa kanya, sabi dito ni Senator Bato de la Rosa, lakihan natin ha. Ito. I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am not after the messenger. I am after the message. Correct. Yung messenger AI, pero yung message po totoo. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. Tama si Bato. Pareha kami ng opinion ni Bato. Wala tayong pakialam kung AI yun, basta ang sinabi ng AI katotohanan. Hindi kagaya ni Claire Castro, totoong tao pero fake news ang pinagsasabi. Di ba? Talaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Kung si Vice President Sara Duterte rin ang tatanungin, wala anyang masama kung mag-share ng isang AI video ng pagsuporta sa kanya, basta't hindi naman ito pinagkakakitaan. Wala naman problema siguro sa pag-share ng kasi AI. Binanggit ni BP Sara yung pagkikitaan kasi po merong natuklasan, di ba, na sa ChatGPT ba yon, na isang kumpanya, no, na natutuklasan niya ang trabaho niya siraan ang mga Duterte. Yun ang hindi maganda. Video in support of sa akin, basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Correct. Exactly. Joanna, UNTV News and Rest. So, sablay pa rin si Claire Castro. Kahit bali-baliktarin mo ang explanation mo, Claire Castro, ikaw pa rin ang mali. Sa totoo lang. Ito, punta naman tayo dito sa kay Chief PNP Torre, no? Na may sinibak na raw na 8 hepe dahil hindi po naipatupad ang 5-minute response time, di ba? Nagpakitang gilas na si Torre, Ito, panoorin natin. Nasaan na ba 'yon? Ito, play. Bak sa pwesto ni PNP Chief Nicolas Torre ang 8 hepe sa Metro Manila dahil bigo silang patupad ang 5-minute response time. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, sa mga lugar naka-assign ang mga tinanggal na hepe. Jiggy, 2 linggo matapos maupo bilang PNP Chief ay nagsimula na yung sibakan sa hanay ng mga opisyal ng PNP sa ilalim nitong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. 8 Chief of Police sa Metro Manila yung kanyang inalis na sa pwesto. Ayon kay Torre, bigo yung mga tinanggal na hepe na ipatupad yung kanyang direktiba na 5-minute response time para sa lahat ng mga tawag na natanggap ng PNP sa pamamagitan ng kanilang 911 emergency hotline. Narito ang kanyang pahayag. It is our commitment to the President and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Gate ni Torre, talagang hindi magiging epektibo itong agarang pagresponde ng mga pulisya kung hindi maayos na mamanduhan ng mga ground commander yung kanilang mga tauhan. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over any communication na kung gusto nila. Pero dahil nationwide itong 911 emergency hotline, hindi lang daw sa Metro Manila gagawin itong sibakan ng mga hepe na hindi makapapasa sa pamantayan na ipinapatupad ng pulisya.
there'll be more because I was there in Central Visayas yesterday, in Iloilo, and may mga nakosyon ako mga provincial director doon. We'll declare those positions open so that mabigyan naman ng pagkakataon ang ibang mga interesado at qualified at sa tingin natin ay kayang gawin yung ating pamantayan. Jiggy, nauna nang sinabi ng PNP Chief na plano mo nang ipatupad sa loob ng ilang buwan itong 5 minutong police response time bago yan ibaba pa doon sa pinaka-target na 3-minute response time ng PNP. Yan muna ang latest mula dito sa camp. Okay, so tanong. Ang malaking tanong ngayon dito, kaya ba ang 5-minute response? Yan ang malaking tanong. Una, si Torre gusto niya talaga na tumatak sa taong bayan na meron siyang ganito, no? Na action kaagad. Naiintindihan natin yan, Torre. Ngayon, ang 5-minute response ba, kaya ba o hindi kaya? Diyan kasi nagdidebate ang mga taong bayan eh. Kaya ba? Hindi kaya? Kaya ba? Hindi kaya? Tapos meron kaming nabalitaan na may 8 ka ng hepe na sinibak sa pwesto dahil hindi kaya yung 5-minute response o tamad ba o di ba? Hindi kaya, kaya papalitan mo. Okay? Yun. Ngayon, Torre, naiintindihan namin. Kuha namin yung point mo. Sa totoo lang I don't want to be biased here. Mostly sa mga audience ko sa Donmar TV, galit tayo kay Torre. Mismo ako, galit ako dyan. Pero, tama rin naman. Kasi, may will si Torre may will. Kasi gusto niya, kapag may tatawag, action ka agad, no? Kasi para kung merong krimen na mangyari, at least, for example, hold upper, mahuli talaga, di ba? Malaki ang chance na mahuli kapag ganito ta. Tama ka dyan, Torre. Na-appreciate namin yan. Okay yan. Walang problema yan. Tama yan. Ngayon, hindi tayo one-sided. Okay? Pwede yung pinatutupad ni Torre. Kaya nga, sabi ko, meron rin sa mga kababayan natin nagsasabi, it depends upon the situation. Case-to-case basis. Kasi meron namang tatawag ng 911 na nagpasaklolo tapos sobrang layo, tapos yung pulis na traffic doon, so hindi na nakaabot ng 5-minute response, no? Dahil sa traffic o kung ano man ang kanilang pinagdaanan na tumagal sila. Kaya sabi ko kay Torre, okay ito. You have the will para ipatupad ito. You have the political will. Parang ganun. Pero you might as well, Torre, consider, no? Na hindi sa lahat ng sitwasyon, no? Hindi sa lahat ng sitwasyon kaya. Okay? Kasi hindi natin alam. Nagsabay-sabay yung 10. Hindi natin alam Sabay-sabay 10 ang tumawag. Tapos yung isa, wala talagang pumunta dahil wala ng pulis. Dahil 10 yung tumawag, sabay-sabay. Sisibakin mo yung pulis? Mali yun. Diba? Alam mo, ang gagawin mo, Torre, bago ka magde-decide ng mga ganito, no? Ano mo muna? I-secure mo muna. Given, do they have the resources? May, kaya ba? Anong gagawin? Motor ba ang gagamitin para hindi ma-traffic? Yun na, isosolusyonan mo ng mga detalye. Motor ba ang gagamitin? Patrol car ba ang gagamitin? Na dapat 5 minutes response ka agad. May ina-assign ka na ba? This area, sinong ina-assign mo? Ilang mga pulis ang i-assign mo? Kaya ba? 10 magsasabay-sabay? Ganon. Pero kung ikaw, sisibak ka na lang ng sibak sa mga dahil hindi nagagampanan yung 5-minute response, medyo po may kasablayan po dyan. Okay? So, ako, dito, hindi ako titingin kay Torre na kalaban natin ito. Dahil siya ang nagpapa-aresto, siya yung nag-aresto kay Tatay Digong. Ako,
magbibigay ako ng idea, ha? Anong gagawin nila. Siguraduhin mo, Tore, na lahat, kasi gusto mo nationwide lahat ng mga hepe mag-meeting kayo. Mag-meeting kayo kung papaano. Hindi yung magpapamedia ka lang. Ang galing kasi natin sa media hambog tayo sa media ganito ang gawin, pero hindi mo naman nakaskade ang information kung papaano. Yes, you have the idea, you have the will, lahat-lahat, pero you have, bilang isang leader ng mga kapulisan, you should also give instructions kung papaano. Okay? Siguro sa ibang mga lugar kaya. Pero yung sa mga malalayo na lugar, especially if ang nangyaring insidente, ang nangyaring krimen ay sobrang layo po sa police station. So hindi kaya yung 5 minutes response. 'Di ba? So in every situation talaga iba-iba. Okay? Huwag kang magpasikat sa 5-minute o 3-minute response mo. Mas maganda pa, Tore, hindi oras ang gagawin mo. Okay? Ang gagawin mo, na-aksyonan ba? Nahuli ba? Kasi wala naman tayong problema. 30 minutes. Ito ang gagawin mo, Tore. For example, saan ba tayo? Meron mga kapulisan na, yes, nag-respond sila. 5 minutes, nandun na ang mga kapulisan. Pero hindi naman nahuli yung hold-upper. Useless pa rin yung 5 minutes mo. At you might as well go na lang sa 30 minutes, ha? Dumating yung mga pulis doon, 30 minutes na dumating. Pero nahuli yung hold-upper. Pupunta na lang ako doon sa dumating ng after 30 minutes pero nahuli yung hold-upper. 'Di ba? So anong ibig kong sabihin? Hindi 'yun sa madalian, hindi 'yun sa strategy ang sa akin dito is strategy. Will that really solve the 5 minutes na nakapunta kayo doon? Na-solve nyo kagad? Okay 'yun, merong advantage 'yun, meron ring disadvantage. Okay? Kasi kung si VP Sara I remember VP Sara na nabanggit niya na kapag siya ang maging presidente ba yun? Nakalimutan ko lang mayor ba, presidente? Mas gusto pa niya gagamitin ang technology. Anong ibig sabihin? Put more, kasi ito yung ginagawa ni Tore, nagdi-demand ito ng physical presence ng mga pulis. Ang kay VP Sara kasi, ang idea niya, technology. Kung kaya ng isang pulis lang ang nagbabantay, isang pulis lang ang nagbabantay kasi sa police station ninyo, meron kayong mga cameras doon. Dadamihan natin ang camera. 'Di ba? So mas malalaman pa natin kung saan pumunta yung mga hold-upper, anong nakita natin, 'di ba? Gamit ang teknolohiya, like drones. Dadamihan natin ang drone. Kahit isang drone lang 'yan isang drone lang ang gagamitin. It will already can cover a lot of kasi yung tao lang medyo, kapag tao ang magbabantay medyo limited. Kapag drone ang magbabantay medyo kaya, wide view. Wide. Ganon ba? Example lang yan, I'm not so expert of the technology, pero mas maganda yung sa technology kayo babanat. Plus, yung 5-minute response mo, okay na yon, meron kayong technology, at the same time meron kayong 5-minute response. Kahit hindi pa aabot ng 5 minutes, at least you have the idea kung saan kayo tatakbo. Kasi papaano yung
mag 5 minutes ka. O, pagdating mo doon sa krimen, tapos sasabihin, saan tumakbo yung mga hold-upper? Hindi namin alam kung saan. O, useless pa rin yung 5 minutes. Ang importante, kita nyo, wide view yung pangyayari. And that involves technology. Okay? Kaya, hindi po pwede na sasabihin mo, hindi nyo na kaya yung 5-minute response, sibak na kayo kaagad. Bali yun. Okay? Yan ang opinion ko. Libre kayong mag-comment, mag-react sa ating pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Kayo nang umusga dyan. At paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi ang dami po nating mga videos doon na hindi nyo mapapanood dito sa main channel natin. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.